mga sinasabi ng ating mga politicians, ating pag-uusapan. Kung tama sila o mukhang may tama na, atin ding pagdedebatihan live na live sa BMC Studio dito sa Politiko Talks. At narito ang ating mga makakatalk. Marichu Villanueva. Magandang gabi po sa inyong lahat. We had a very good start for our first episode for our third season. And ang ating pong guest, ang ating pinaka-ihintay na guest ay none other than Presidential Communications Office Undersecretary Usec Castro and lawyer at that. Welcome po, Madam. Good evening po, Mami Chu, and I'm honored to be part of your show today. Thank you. Yes, ma'am. And beside me is our next co-MC for the third season, si Atty. Falcis. How do you call that? Public interest lawyer, blogger, political blogger. Sinusundan ko ng Twitter mo. Wow! Yes, lagi. Thank you, Miss Honorable Marichu. Opo, kayo ang aming boss ngayon. Yeah. Kamusta na yung ating disbarment kay Senator Chief? Wala pa po akong nakukuhang copy ng complaint. So, that's good. Okay lang kahit hindi ko na makuha. Si Usec Claire, may nagpapabati po. Kamusta daw kayo? Sabi ni Baguio City Mayor Benji Magalong. Okay lang po. Nilalamig ako ngayon, kahit wala ako sa Baguio. Okay, with that happy thoughts, I would like to treat you to a very cute game, and I hope you will like it. And very simple lang. Let's start with Usec Claire. Ang tawag namin sa'yo, Auntie Claire, di ba? Oo nga po. Mabilis lang na it's a choice, preference of the minority bloc sa Senate. You have to choose between two. And as we go down along, marami pa akong tatanong. Of course. First, in the top of the list is Senator Bato de la Rosa. Between Senator Bato de la Rosa and Bongo, sino ang gusto mo? Pwede bang walang choice? Mahirap yan. Parang hindi po, pareho, pantay lang sila. O sige, between Senator Bongo and Rodante Marcoleta. Parang mahirap pa rin po. Ang hirap sumagot po. Parang mas mahirap po yung tanong nyo kaysa sa press briefing. Okay, wala pa rin. Senator Rodante Marcoleta and Senator Francis Chis Escudero, the good friend of Atty. Jess. Okay po, Cheese Escudero. Okay, between Senator Chis Escudero and Senator Joel Villanueva. Senator Cheese Escudero. Between Senator Escudero and Amy Marcos. Cheese Escudero. Between Chis Escudero and Alan Peter Cayetano. Cheese Escudero. Between Chis Escudero and Robin Padilla. Cheese Escudero. Between Chis Escudero and Jingo Estrada. Cheese Escudero. Oh, the winner is Chis Escudero, the best friend. Consistent. Your best friend. Jess. Cheesy ha? Very cheesy. Ikaw naman ang next kong tatanong. Ikaw mag-choose between sa minority sa Congress, ha? Oh my God. Between Kiko Barsaga and Martin Romualdez. Kiko Barzaga, I like cats. Okay. Oh, I have a cat. Meow. Between Kiko Barsaga and Saldico. Kiko Barzaga. Okay. Kiko Barsaga versus Paulo Duterte. Doon pa din ako sa pusa. Meow, meow, meow. Between Kiko Barsaga and Paulo Marcoleta, the son. Nako. Doon pa din ako sa pusa. Animal rights. Wow, okay. Between Kiko Barsaga and Arjo Atayde. Pogi to. Doon tayo kay Congressman Arjo Atty. Wow. Quezon City eh. Yes, Oo. taga Quezon City nga pala. Whatever the issues are, Quezon City is Quezon City. Okay. Between Congressman Atayde and Terry Ridon. Ay, Congressman Terry Ridon. Wow. Sorry, Kong Arjo, oo. Looks can only go so far. Yes. To me. Oo. Guest namin siya mga 3 episodes ago. Matalino. Ayaw na niya mag-guest uli. Tinakot mo eh. Hindi naman, kaya lang enjoy siya eh. And anyway, between Congressman Ridon and Sandro Marcos. Congressman Terry Ridon. Wow. Ginib up mo si Sandro. Bakit naman? Ay, he was never mine. Okay. Between Congressman Ridon and Leandro Leviste. Congressman Leandro Leviste ako. Wow. Because ano yan eh, Ngayon ko lang ikikwento, no? Okay. Ito ang ating Tweety Bird na ako ang Tweety Bird. Okay. He was my former mentee
as a debater. He was a debater from International School of Manila and he competed in the World Schools Debate Championships. So, matalino yan, yung batang yan. And besides, bilyonaryo din siya. Well, hindi ako nasisilaw sa pera eh. Doon ako sa Okay. nag-Yale siya. Pero hindi Okay. niya tinuloy. Okay. Parang siyang Steve Jobs, Mark Zuckerberg. Pero yung choices mo, flippant, paiba-iba ha. Hindi, doon ako sa matalino. Okay. Oo. Yun Si lang Kiko- yung quality. Kay Kiko Barzaga, pro pets. Kong Terry Don, matalino. Okay. Congressman Leandro Leviste, matalino. Okay, tsaka ito na yung si bilyonaryo. Anyway, let's talk with Mr. Voiceover. Ano ba ang mga latest nating na balita ngayon? Yes, Mr. Marichu! Tokis? Yes? Tulad ng Okta at SWS, nag-survey tayo. Pero magkaiba ang resulta sa kung ano dapat unahin, corruption o inflation. Inalam din natin ang pulso ng masa kung ano ang mas tumatak na balita this week. In no particular order, eto na. Number 1, Sampalan ng SALN, nagsimula na. Number 2, opisina ng DPWH, nasunog o sinunog? Pero ang tanong, sino ang masusunog? Number 3, Martin Romualdez, Denial King. Number 4, ICI, we'll see you, we won't see you. Ano ba talaga? Number 5, First Lady Liza Marcos, na fishing sa baha. Number 6, missing sa Bongero case, hindi na ulit missing. At number 7, Lacson, magbabalik sa Blue Ribbon. 4 lang dyan ang inyong matatalakay at mayroon lang kayong 4 na minuto para magsabi ng inyong palagay. Ano ang uunahin? Board select! Let's roll the dice. Anong lumabas sa ating pinipiling na sa 7 na yan? 4 lang kailangan. Una, First Lady Liza Marcos, na fishing sa baha. Itanong mo na. Nako, itong tanongin natin si Usec Okay. Claire. Pero, di ba, you're supposed to be the presidential spokesperson. Eh, ano ang role mo naman sa First Lady? Katulad ito, si First Lady na nadadrag sa controversy. Siyempre, pagka yung First Lady ay idadrag, alam naman natin kung saan pupunta yan. Yes. Ibibintang pa rin yan at idediretso yan kay Pangulo. Yeah. So, kailangan doon pa lang sa First Lady, ikat mo na kung meron ng mga fake news. So, Yes. dapat mapaliwanag din natin sa tao na, teka lang, fake news to. So, hindi kayo pwede maniwala kung ano-ano yung sa mga nadidinig nyo. Kasi otherwise, sabi nga natin, ano ba ang mandato ko? Eh, siyempre, sunugin ang fake news. Eh, pag hindi ko agad sinunog dyan, baka lumaki. Eh, si First Lady rin, katulad mo, Panyera. And Attorney Jess, Panyera nyo si First Lady. So, parang... A lawyer is a lawyer. Oo. Do you think she still needs the help of fellow lawyers like Usec Claire and... Hindi na po siguro. Kasi mismo siya, ayaw niyang pansinin na to eh. Itong pangyayari to dahil alam niya nga, triple hearsay pa nga daw to. So alam niya kung ano yung katotohanan. So hindi po siya masyado nababahala sa ganyan. Tsaka di ba yung complaint sa kanya, parang isang unknown character na nag-file sa ICI, parang hugot. Di natin alam kung saan nga hinugot yun eh. At ang mahirap doon, wala talaga siyang lead kung ano man tungkol sa flood control projects, sa infrastructure. Basta sinabi lang, may picture dito, ICI. Imbestigahan nyo nga ito. Kung anong relasyon nila. Hindi naman pwede pong gano'n. Palagay ko meron akong speculation. Ano? Kasi di ba si First Lady ang in charge sa pagpapaganda, rehabilitate ng Pasig River. Yes. Esplanade, di ba? Ang ganda nung Phase 4, lumabas na yung latest nila, di ba? Yes, opo. Phase 4 na, oo. Phase 4, di ba? Pasig, buhayin. Oo, yeah. Muli. Pero Yes, unfortunately, dahil nga through the years of pollution, nagiging cause nga yun ng nag-overflow, talagang may baha, and yun ang nagiging cause ng baha, mostly doon sa Metro Manila, na, kasi Pasig River cuts through, di ba, sa mga lahat ng Metro Manila cities. Kaya ngayon, nag-enjoy yung mga kababayan natin doon. Oo, dahil pinaganda. So, Marcos Legacy? yeah. Oo. Wow. PICC. Maliban dyan, pati PICC pinaganda. Oh, yes, yan yung para sa ASEAN Summit. Yes. Tayo next year ang chairman ng Pilipinas. Kaya kasama kayo bukas, di ba? Yes, ASEAN Summit. Kaya sabi namin, papasalamat kami at nagpapagbiyano kami. Maski bukas, maaga kayong gigising. Basta si Marichu. At saka si Atty. Jess. Wow. Di ba? Pero anong sagot na sa tanong na to? Is this a fishing expedition? Sino nangingisda? Hindi natin alam kung sino mga obstructionist dyan. Kasi pilit na idinuduktong sa issue na to ang First Lady. Ang sabi nga natin, pag dinuktong sa First Lady to,
gusto nila itong idiretso sa Pangulo. So kung sino man yan at kung ano man ang pakay nila, i-prove muna kasi nila kung ano talaga yung connection bago tayo makakuha at makapagbigay ng intelihenteng sagot sa ganyan. Wala eh. Yeah. Pero itong si Maynard Mu, ang, di ba, dating presidential Special envoy. Nililink niya kay Chis Escudero, di ba nga? Ano ba ang sabi ni Tweety Bird mo dyan? Ako kasi I don't know if you followed me, Ma'am Marichu, I posted about it na this week kasi Senator Sonny Trillanes was vocal about filing a case. Yes. So, ang sabi ng Tweety Bird ko, syempre hindi man pwede magpatalo yung kabilang side. I mean, good or bad, right or wrong, no, may scripts lahat naman eh. Everybody has an agenda. Of course, si Sonny Trillanes, so far he's showing na tama yung ginagawa niya. Ngayon, ang sabi lang ng Tweety Bird ko, syempre hindi magpapatalo yung kabilang side. Meron daw talagang ipa-file. And yun nga, meron palang final. Para lang makwits yung balita kumbaga, no? Although ako, of course, unlike Usec, I have to be a bit, more skeptical din of the First Lady. Because si Bilyonaryo, si Rappler, may mga reports, sorry for mentioning another outlet, no? They have reports about certain connections. So, ang akin pinaka-questionable ko lang dyan, hopefully, Malacanang doesn't find anything wrong in clarifying, no? Kahit na kalaban sa politika. Attorney Vic Rodriguez kasi, naglabas ng libro na, sorry, this is important, di ba? Na Maynard mo allegedly recommended Bernardo for senior undersecretary as recommended by the First Lady. Yung tunog na ririnig nyo, hindi yung kasi 4 minutes at least na nga. Pero gusto ko lang, sino ba ang big fish na gusto mong mahuli dito sa flood control? Naku, mahirap magsalita kung sinong marami yata sila. Mahirap hulihin Big agad-agad. fishes pala. Oo. Okay. Mr. Tokis, ano na ang next topic natin? Ang next na pag-uusapan, Sampalan ng SALN, nagsimula na. Nagsimula nang maglabas ng statements of salaries and liabilities ang ilang congressman at senador. Ang tanong, Marichu, maglalabas din ba ang Pangulo? In-announce ni Usec Castro kanina yung the cabinet and the president will discuss the SALN. Tomorrow. So hindi ako makapagsalita kung anong kanilang desisyon. Baka tomorrow makapaglabas na yan. Kasi bukas pa sila mag-meeting. Before the KL, mag-meet muna. Siguro, kasi maaga po yung alis namin eh. So most probably baka after kami makaalis. Hindi ko alam kung kasama ang Pangulo kasi most of the, parang sinabi sa akin si cabinet members mag-meeting. Alam mo, nung nagko-cover kami na sa Malacanang, ang presidente at cabinet ang pinaka-open sa SALN. Submission yan every end of April 30. Kaya after that, siguro a month after, kasi kinokulate pa yung mga data, na ilalabas agad dyan. Pero kami mga skupera at skupero, we try to get ahead of their, ng SALN. Kaya inaano na namin yan, richest cabinet member and the poorest cabinet member. Ganun ba gusto nyo i-presenta, ganon? Depende po sa kanila, hindi ko masabi. Kasi kung ano yung pag-uusapan nila, and I think the president naman is willing. Yeah. So hindi ko lang po alam kung ano mapag-uusapan nila. So hindi ko mabigay kung anong detalye. Kasi nung gradually na pinipigilan nilalabas yung SALN, ang nilalabas na lang net worth na lang. Kaya doon namin nararanking kung sinong richest and poorest. So, why do we have to publicize the SALN? And even for 3 years, Ma'am Marichu, walang lumabas na network. So, even that nga talagang pinatay nung dating ombudsman, no? Although, of course, ako ngayon, medyo mas fan ako ng bagong ombudsman, I still have to push a bit, no? Yeah. Hindi ko kasi pa din gusto yung rules na you need to apply. Yeah. Sana ang mas magandang dito, ako as an advocate, sana automatically uploaded na yan. Digital, di ba? Of course, you can redact. I-redact mo yung address, i-redact mo yung ibang mga privacy, personal... kasi may privacy rights. Correct, information. Pero dapat hindi na yan hinihingi. Kasi bakit pa hinihingi yan? Pwede namang i-scan yan. Pwede naman yang i-upload. Parang wala tayong digitalization. Parang hindi tayo nasa 21st century. Nagmamakaawa pa lahat ng advocates, pengi ng SALN. Nagtataka nga ako bakit merong ganyan demand. Kasi pag nag-file ka ng candidacy, especially sa mga kongreso, sa Senado, one of the requirements, di ba, mag-submit ng SALN din. Pag filing candidacy, Ma'am Marichu, hindi pa. Hindi pa. Ng filing ng SALN. Pero pag naging elected na sila, magpa-file na sila ng SALN. Requirement na yun. And ako unfair kasi sa mga barangay officials, nagpa-file ng SALN, mayor, nagpa-file ng SALN, usually mas madaling ma-access ang local government na SALN. Pero yung national government, congressman, senator, pahirapan ever since Ombudsman Martires, to be fair naman. Yeah. So sana ngayon, under the administration, sana mas madali talaga, sana more voluntary, sana hindi yung kailangan hanapin pa ng journalists. Dahil ng SALN na yan, ang nangyayari,
parang nga sinasabi, voluntary nangyayari. When in fact, it's a requirement by law na dapat i-submit mo, i-publicize yan. By the Constitution, yeah, diba? no less. Yes. I don't want to get you into trouble kasi alam ko meron ko ng disbarment sa Supreme Court. Pero ang nagsimula No problem. ang nagsimula niyang restriction sa SALN, Supreme Court di ba? Nagsumunod si Martires. In fairness to Martires, he just followed what the justices issued. Pero parang may kinuwento ako na dinigan at the time na may hearing yata sa budget, the reason why, sabi ni former Ombudsman Martires, kaya niya to pinatigil kasi nung naglabas siya, parang may bumatiko sa SALN niya and that's the time na nagkaroon siya ng restriction. Parang personal sa kanya. Yun yung nadinig ko sa hearing. Oo, personal attack. Pero Bakit ganon? Policy is being based on a personal issue, Yes. no? Hindi naman dapat personal anecdote or experience yung basis, no? Ang tanong nga, ng batas. talaga bang personal sa kanya o may nag-utos sa kanya? Yan ang big question mark, di ba? Dapat sila ang pinaka-justices, required justice na upright and Sa honest. Supreme Court, no, ako ang ka naman dyan, to be fair ha, mas ang alam ko nagsimula talaga yung restriction sa Ombudsman. Sumunod ang Supreme Court in my recollection. I'm not just, we can fact check ourselves later, no. Pero sa Supreme Court, in relation with that, kasi nakita nila it was a weapon. Kaya Naging na-weaponize. Pero kasi, to be fair, weapon talaga siya dapat eh. Itong sinasabi ni Samuel Martires wini-weaponize daw ang SALN. Si Duterte sinasabi, wini-weaponize ang SALN. But it should be a weapon. Weapon nino? Ng taong bayan. Kasi nagamit daw yan against Sereno, nagamit against Corona. So what? So what? Kasi di-determine mo nga kung siya'y nagpayaman while in office, di ba? Kasi lumalaki yung Kung may ill-gotten wealth kasi hindi proportional yung salary. For example, kay Senator Cheese, I am particularly interested to know kung declared niya yung paray bator malinaf, $1 million sa SALN because yung asawa niya has to be declared. Kasi meron pa ganun-ganun, di ba? Ang SALN, you have to declare the wife. Joint yan eh. Hindi porke private yung wife. It has to be joint. Yeah, our alarm, our warning. Hindi ko alam kung nagwawangwang dahil dangerous territory na. No, Hindi, because we have to move on to our Mr. Tokis. What's our next topic? Hindi ito personal. Martin Romualdez, denial king? Idinenay ni dating House Speaker Martin Romualdez at ng Maharlika Investment Corporation ang pag-uugnay sa kanila kay Patrick Mahoney, isang Briton Swiss na sangkot sa Malaysia 1MDB corruption scandal. Pero ang hindi pa niya dinideny ay balitang nag-transfer di umano siya ng property na may halagang ₱1,000,000 sa halagang $1 lang. Ang tanong ng bayan, maglalabas din ba ng SALN si Martin Romualdez? In fairness to Speaker, naglalabas naman sila ng SALN, no? Kasi congressman nga siya. Pero ito tanong ko kay Usec. Dahil itong Maharlika Investment Corporation, alam ko ito yung parang legacy. Yes, Yan parang ang batas project na talaga ni Pangulo. Pangulo, di ba? May timetable pa kayo noon. June, dapat maipasok na yan. Ito na, after 2 years, wala pa rin nangyayari. Anong explanation sa inyo ng Maharlika Investment? Ang masakit doon, ang lalaki ng sweldo nila. Ang lalaki ng sweldo nila. Milyonaryo. Oo. Wala akong update. Ang pinaka-update sa akin kasi since lumabas nga to si Patrick Mahoney, ang nakuha ko lang statement from the MIC is talagang hindi nila to kilala. Never nila itong nakatransaksyon. So, yun lang yung latest sa akin. Pero with regard kung ano ng update sa kanila or whatever, wala akong kopya sa ngayon. Pero actually, lumabas yan sa Malaysian something na newspaper na finalo up lang dito kasi nabanggit nga yung Maharlika Investment Fund. And yung unang pumasok sa isip ko, ano nangyari sa Maharlika Investment Corporation na pet legacy ni Pangulong Marcos yan? Hindi pa rin siya nagtatanong, hey guys, what are you doing? Siguro by next week, after ng ng official trip, I will ask. Kailangan I i-push will ask for natin. that. Galitin din natin si Presidente. Same galit niya sa flood control, di ba? No news is better than some news sa investment ha. Oo, yeah. Ibig sabihin kung walang balita, ibig sabihin walang losses. For example, i-compare ko kasi Wala sa... din kita. Ayun lang. Pero kino-compare ko kasi sa GSIS na may controversy. Allegedly, nag-invest si Sir Wick Veloso ng mga pero nalugi. So, dinidispute naman niya yun, syempre. Dinidispute niya yun. Pero at least sa Maharlika Fund, at least, wala tayong naririnig na nalugi yung investment. Pero ang nakakalungkot, yung investors, kanina lang kausap namin ng isang ambassador, he was so concerned about the corruption issues na medyo na-turn off yung mga kailang investors from the Philippines. And unfortunately,
nakikita natin sa numbers, sa foreign direct investment, talagang bumababa. Unless we address this corruption, ano pa magagawa ng Marcos administration to stop the bleeding of foreign direct investments? Kaya nga kumbaga, ngayon nag-report kami kung ilang kaso na yung naisampa, sino-sino na yung nagkaroon na ng order ang BIR, meron na rin na mga fresh ng asset. Yeah, frozen. Freezing of assets na order Anti-money from the lang, AMLAC. So, kung tutusin mo, kung i-compare mo sa nakaraan na administrasyon, ito talaga, kung baga sabi nga natin, ang Pangulo ang nagbukas ng mata natin, nagpalinaw ng tenga natin para madinig natin kung ano nangyayari. So, tingin ko, with all of this na ginawa na ng Pangulo at with the ICI around, siguro dapat sa akin medyo yung mga sobrang ingay na parang hindi sila kontento sa ganito, tingin ko, sana maghintay lang sila. Kasi Atty. Falcis, hindi madaling magsampa ng kaso. Of course. Yes. Due process. Yes. Kaya masasayang lang ang pag walang Yes. evidence. Gusto nila ng due process sa impeachment. May due process din Diba? sa flood control. Hindi pwede nga, nag-file ka agad ba? Ikulong agad. Tapos, pagka na-dismiss, because kulang na ebidensya, maninisi na naman ng tao, sabi nila, kasi nilakad, malakas, kaya na-dismiss. Yun yung ayaw ng Pangulo. But, sabi nga natin, siguro, since meron na po talagang ahensya, nandiyan na rin po yung Ombudsman, na talagang busy with this, pati PNP po, sana yung mga kababayan natin, mag-concentrate na rin na iangat na natin yung bansa natin, yung ekonomiya, tigil na natin yung mga usapan. Hindi naman sabi natin totally ititigil ang usapan about corruption. But i-lessen na natin, tapos concentrate na tayo, move forward na tayo. Total, meron mga ahensya ng kumikilos sa ganyang Pareho corruption. kayong lawyer. Di ba parang ang overdue long process tayo? Yung slow grind of justice na nga tayo, na sa sobrang tayo sa overdue process. Pero kanina may nagsabi ni DPW Secretary Vince Dizon, which Ombudsman Remulla concurred, by December, meron ng maji-jail. By November. Kasi I think, sabi niya, November. December Kaya pa yung yun. ano. Actually, kaya po yun. Kasi kung ito lahat, malversation of public funds, Non-bailable. tapos yung amount is non-bailable, Yes. makakakulong po talaga. And ready na daw ang mga jails para sa mga flood control na maakusahan na talagang may evidence, strong evidence. Nung una, hindi ako naniwala sa timeline Pero kahapon, when they had a press ko ni Sec Vince Dizon, na meron na silang parang for preliminary investigation. Hindi na parang si Ombudsman yung magpa-fact-finding ulit. Wala na. Kasi meron sa DOJ, etc. So, counter-affidavit na lang kailangan. Pag nag-file ng counter-affidavit within 1 week or 2 weeks, yung respondent, after that, for resolution na. So, 3 weeks, pwedeng may makulong. Ayan. Yan ang alarm, yan ang warning ng mga polis. Aarestuhin na nga itong mga flood control, ng mga suspects and accused. O, Mr. Tokis, what's our next topic? Eto na po. Lacson magbabalik sa Blue Ribbon. Sa Nobyembre, balik liderato na ni Senator Ping Lacson ng Blue Ribbon Committee. Bakit pa siya talaga umalis? Ano, bakit daw? Kasi kausap ko si Senate President Tito Soto. Di ba sila yung macho black? Frustrated lang daw si Senator Ping. Ano naman ang feedback sa inyo? Frustrated siya dahil merong Sa mga surprise kasamahan witness. niya. Sa mga kasamahan niya na Hindi niya natigil demanding. yung surprise witness na frustrate si Senator Lacson. Yung mga, di ba, nagkaroon ng Gutesa. Sabi mo nga, attorney, ano yung timeline mo? Si Gutesa. Magwa 1 month anniversary na. Bukas. Missing. Since his, hindi naman muna missing, Oo. since his testimony. And so far, we have not heard from him. Yes. Kasi hinahanap siya ng Manila RTC Hinahanap siya ng executive judge. Kasi nga, pinapa-explain sa kanya, aside dun sa notary public, totoo ba? Sino nagsasabi sa inyo ng totoo? It's not the Ombudsman, it's not Senate, it's the Manila RTC judge kasi siya yung may supervision sa mga notary ng Manila. Okay. Yung nag-notarize kay Orly Guteza, taga Manila, yung kanyang notarial license. So sabi ni executive judge, punta kayo sa akin. Sa sala ko, I'll question or I'll ask questions. So far, hindi pa nagpapakita. Okay. Si Orly Pero Tony Guteza. Jess, ngayon ko lang nalaman na pwedeng ganyan. Sa tinagal-tagal ko nagpa-practice ng Law. Oo. yung ganyan pala, pwede pa na magpatawag sa executive judge ng hearing patungkol sa issue May ng mga disciplinary, notarization. siya, may disciplinary powers. Oo. Hindi, ngayon, alam ko, pag nag-practice ulit ako, As delegated by the Supreme Court. Yes. Kaso syempre, iba yung kaso na to kasi high profile. Ayun. Public interest. Baka sa ibang kaso, hindi ko din masabi. pero dapat sana all. Yeah, dapat. Dapat tatanungin natin si Mike Defensor. Ay, oo Diba? nga. Nasaan na ba siya? Missing din? Sa last interview nga, was here. Oh, yes. In this Yeah, billionaire network. news. Oh, yeah. Yes. Last Friday yon.
Or 2 to 3 weeks ago, may sinabi siya na parang alam niya, safe naman si Orly Gutesa. Uy, safe naman pala. Saka, di ba sabi ni Gutesa, he can protect himself. Correct. Hindi niya kailangan ng witness Security. protection at mag-under siya sa witness protection. Eh, bakit nawawala? Or magpakita lang ulit to Ayun lang. reaffirm Yeah, his testimony. Kasi yung mga galit, bakit walang freeze order si Congressman Martin Romualdez, yung ibang mga congressman. Yes, bakit ako nga? naman kasi wala akong pakiya. Lahat yan. Sana magkaroon ng warrant, sana magkaroon ng freeze order. Pero ako, kahit as a lawyer, bound din ako eh. Kasi hindi kasi pumunta si Orly Gutesa to reaffirm Yun. his affidavit kay DOJ Sec. If he was present that day, the next day after the Senate hearing, sabi ni DOJ Secretary, mag-i-issue daw sila. And even at the time, si SOJ Remulla, sabi nga niya, hindi niya napapakialaman kung may peke yan sa notaryo station. Basta pumunta siya, bigay niya yung salaysay niya, at tatanggapin siya salaysay niya. And mag-swear anew. Yes. O kasi okay lang naman peke yung notarization mo assuming noon. Pero kay DOJ Sec, pag nanumpa ka ulit, okay na yun. Pero ang importante niya, yung kanyang basura. Yung testimony niya sa basura, referring to the paldong mga Sarap pera. naman ng basurang yun. Na hindi sa panaginip po na nakikita yung ganung paldo-paldong pera. Kaya kailangan talagang ma-reaffirm niya yung kanyang testimony. And Senator Ping Lacson has made a commitment already to Senator Soto na babalik siya sa Senate Blue Ribbon Chairman. And definitely, dapat magre-resume siya November 10. Sabi sa amin ni Senate President, dapat mag-meeting sila sa Monday to finalize things, no? Lahat nasa abroad. Walang quorum. Lahat nasa abroad, di ba? So, Mr. Tokes, wala na tayong pag-uusapan. Abangan na lang natin ang pagbabalik ni Okay. Senator Ping. So, mula sa balita, mga pasimuno mga pasimuno naman ng mga headlines ang ating pag-uusapan sa pagbabalik ng Politiko Talks. Kasama niyo pa rin kami ngayon dito sa Politiko Talks at para sa ating next round ng susunod nating Politiktakan. Voice over, Mr. Tokis. Our next topic, please. Thank you, Marichu. Mula sa mga headlines, punta naman tayo sa mga gumawa ng headlines. Narito ang mga politikong pasimuno ng mga balita. Senator Marcoleta versus DOJ. Visayas as state witnesses. Former Senator Trillanes versus Senator Bong Go. Ex-President Duterte versus ICC. Again, former Senator Trillanes versus Mayor Magalong. And last, Ombudsman Remulla versus Senator Villanueva. Anong uunahin? I-reveal! Ombudsman Remulla versus Senator Villanueva. Marichu, pasok! Okay. Ito ang medyo bago-bago to. Ombudsman Remulla versus Senator Villanueva. Natatawa lang ako dito dahil parang shooting from the hips ang lumalabas ito kay Ombudsman Remulla kasi bago-bago pa sa Ombudsman. Mukhang hindi niya na-review ang kanyang archives. Nandoon pala, na-dismiss na yung kay Senator Joel Villanueva's case. What do you think of this? Depende kasi yan Mami Chuno. Kasi sinasabi nga mukhang secret decision. Ang tingin ko dapat aralin dyan talaga. Kasi dalawa yung case Yes. Di ba parang bakit ito yung na-desisyonan yung criminal case? Samantalang ang inunang binanggit ni Ombudsman Remulla, yung sa admin case. Yes. So, ang nilabas ngayon ni Senator Joel, yung sa criminal Yes, case. mas mabigat yun 2016 ito. Oo. Di ba? Nag-iingay na si Ombudsman Conchita at The that time former, na yung- gusto niya na matanggal ito sa Senado. Pero bigla naghinay ngayon si former Ombudsman Conchita dahil sabi niya, may motion for reconsideration. MR, oo. So definitely, hindi na tayo pwede mag-question sa motion for reconsideration kasi final on time lumalabas. Oo, yes. Pero ang tanong, that's 2016. Oo. Sa news na nakita ko, sabi doon, the senator will be facing trial at Sandigan Bayan. So may criminal case. Na So live. what happened? Oo, live yun. Oo. Yes. What happened to the criminal case kung 2016 ito, ang sabi sa rules ng ombudsman procedure, ang filing of the motion for reconsideration will not bar the filing of the criminal case to the court. Okay. So bakit, ano nangyari kung meron ng resolution to file the criminal case
ba't hindi siya sumampa sa Sandigan Bayan? So, dapat ito maaral sa ombudsman. Oh, nag-MR yung kasi, no? Oo, kasi dapat, ba't umabot ng 2 taon, 2019, nag-grant yung motion for reconsideration. Ibig sabihin, 2016 na file yung motion for reconsideration, 2016, 17, 18, 19, almost 3 years. Saka Natulog. pa lang nagkaroon ng decision si Ombudsman Martires. Natulog. Oh, natulog. At nag-retire na si Carpio Morales at doon na buhay ulit. Nagising, Oo. biglang nagising. At mukhang hindi alam ni dating Ombudsman Conchita dahil nagpa-interview pa siya sa isa, kay Miss Karen. Nagulat din siya. Sabi niya, hindi nga natin alam ba't hindi ini-implement yung decision. So, ibig sabihin, sa isip niya, nandoon yung dismissal na order. So, never niya siyang nagkaroon ng idea na na-reverse yun. Pero merong batas daw sa ombudsman law na stating explicitly that the ombudsman cannot implement sa members of Congress, sa Office of the Yes. President and the Vice President, mga Totoo. impeachable officials. Yes, totoo. But when it comes to admin proceedings, Yes. let's say dismissal, suspension, admincation, walang jurisdiction based sa rules, walang jurisdiction ng ombudsman. Yes. Sa officers, impeachable Impeachable officers, officials, members of Congress, and judiciary. Judiciary. Yeah. Pero ang sabi ngayon, ang lumalabas, if ever man na ibibigay, kung na dyan yung order ni Ombudsman Remulla is hindi man niya ipapa-implement kasi wala naman siyang jurisdiction sa members of the Congress. Yes. But it's up to the Senate na magkaroon ng ethics committee na case. Oo. Doon sila mga ethics committee di-decide kung magkukumply sila o hindi. Pero 'di ba ang Senate parang for the boys club 'yan, 'di ba? Ang ano ko kasi dyan, Ma'am Marichu, parang basa ko kay Ombudsman, he wanted to trigger a Supreme Court case. Parang sa interviews niya, ha? Sino? Si Martires o Si Ombudsman Remulla. Okay. If ever, nandun pa din yung order to dismiss Joel Villanueva, he wanted to trigger a court case. Yes. Ako kasi, I'm on the side of Ombudsman Remulla, and I think si Ombudsman Conchita, ha? Kasi ang general rule ngayon, so ako yung nasa minority ako, ha? General rule, most lawyers agree that the Ombudsman doesn't have disciplinary authority over members of Congress. Yes. I disagree. I think Sino pagmawa ng batas? Sila rin, di ba? Correct. Kaya niprotektahan nila yung sarili nila. Nilagay nila yun noon, di ba? That's unconstitutional. I think that violates the Constitution. Kasi si Ombudsman Conchita, in all of her intellectual acumen, di ba, she would not issue an administrative order dismissing Knowing Joel that the Villanueva batas, if she thinks she doesn't have that power. So tinitingnan niya yung Constitution. The Constitution says all, except impeachable officers and except members of the judiciary. Saan natin kinukuha yung exception sa members of the judiciary? May explicit na only the Supreme Court has administrative supervision over court personnel. And she should know that. Klaro. Yeah. Sa Congress, ano sabi? Dinagdag nila sarili nila. Ang sabi lang ng Constitution, Congress may expel a member for disorderly behavior. Walang sinasabi ang Constitution that the Congress may remove a member of Congress for corruption, for graft, for malversation, which are all under the purview of the Ombudsman. So, doon ako first, no? Second, yung sa unconstitutional, because pag hindi mo kasi yan dinismiss under the Ombudsman, sinong may checks and balances? Yeah. The Congress can impeach the Ombudsman, the Congress can impeach other impeachable officers, lower house Senate, but who removes members of Congress for corruption? No one. Ang basis lang disorderly behavior. Kaya may question din kay Kiko Barzaga if expellable siya. Yes. If he can be expelled. Because so far, based on the Constitution, that's the only basis. As long as mapasok nila doon, pwede ma-expel si Kiko Barzaga. But I'm talking about the case of Joel Villanueva who is held to have committed an administrative grave misconduct by the Ombudsman. So yun. Pero tagilid yung paborito ng si Kiko Barzaga, seditious statement. Baka So, matanggal. ibig mo sabihin, Attorney Jess, is mangyayari niyan is i-raise ni Ombudsman Remulla yung constitutionality ng batas na If yan. upuan ng Senado. But what you said, I think, is the other route, which is pwedeng ethics complaint. Okay. The warning is stop. Mr. Tokis, what's our next topic? Ito na, Marichu! Former Senator Trillanes versus Senator Bong Go. Tuloy-tuloy ang mga akusasyon ni datang Senador Trillanes kay Bong Go at kay dating Pangulong PRRD bilang big fish sa flood control scam. Isang dahilan ay ang pagbibigay ng kontrata sa pamilya ni Sen Bong Go. May tao nga bang nagpapagawa nito kay Trillanes? Yan ang ating $64 question dahil si former Senator Trillanes parang KSP na ngayon.
kulang sa pansin, kaya kailangan maski patay bubuhayin. I-revive niya yung mga kaso niya kay Senate President Duterte and Senator Bongo. Kasi hindi nagawa ng, hindi na-resolve yun. Yung mga dati pa niyang ini-issue, parang pinatay lang. Okay. So ngayon, nakakuha siya ng chance. Sa feeling niya, kakayanin niya to dahil ang maganda, ang tinatakbo ng hustisya dito, ng justice system dito. Hindi, dapat niyang i-grab ito kasi para mapanagot, ang dapat mapanagot. Kasi kung hindi naman natin mapapanagot, sa tingin niya, may ebidensya siya, tapos natulog yung kaso, pinatay, dahil nasa poder yung mga inaakusahan niya, dapat lang niya i-revive. Pero di ba merong accusations kay Senator Trillanes na he's a puppet of someone? Well, yun yung sasabihin ng mga critics niya. Pero to be fair sa kanya, mukha siyang KSP. Pero mayroon na siyang achievement. Siya nagpakulong kay President Duterte. No offense sa Malacanang and kay PBBM or whoever delivered. Siya nagdala sa dahig ng kaso. Yes. Yeah, 2017, right? Even when it was difficult. Yeah. Even when it was hard. Even when the powers of the government under Duterte was bearing down on him. Yung amnesty niya, pinapakancel, Yes. pinapakulong siya, pinapa-investigate siya. Sedition charges. But he filed it. Oo. And then 8 years later, nagbunga. So, imbes na KSP ako, nakikita ko sa kanya persistence. Yeah. Na hindi siya nagpapatinag na pwede siyang ma-dismiss or pwedeng maupuan, pero hindi niya hahayaang mamatay yung issue kasi alam niya legitimate yung issue. Single-minded mission. Di ba? Ang maganda kasi kay Senator Trillanes, hindi lang siya nagpapa-interview para sabihin ito ang nangyari, tapos hindi magpapangalan. May ganyan Oo. May ganyang politiko na ang Pero, galing-galing magkwento, tapos wala napapangalanan. Pero, ito, nagdidimanda pa. Oo. Pero meron nga suspicion Malacanang daw nagpopondo kay Senator Trillanes. Kasi nga naman, wala namang visible source of income si Senator Trillanes. May mga accusations na gano'n. Parang wala pa naman si PBBM. At ginagawa niya na ito, panahon pa lang ni dating Pangulong Duterte, nandiyan na siya. Oo. Kaya sabi niya, It di ba? doesn't make sense. Yeah. Yeah, Diba? for that kind of criticism to arise, PBBM. Ngayon, ang alam ko kasi si Attorney Reynaldo Robles is a pro bono lawyer ni Senator Sunny Trillanes. Halos lahat ng mga final niya. The first and second communication sa ICC, yung mga kinaso niya against Bongo from the frigate deal to last year to this year, hindi daw nagsisingil or nagcha-charge si Attorney Reynaldo Robles. So, kung ganon, you don't need money. In fairness to Senator Trillanes, hindi siya naling sa mga flood control nung panahon niya o whatever anomalies. Kaya maski ganon medyo malakas ang dating niya, he had something to be proud of. The Duterte administration would have uncovered something. Yes. The worst thing that they uncovered is yung amnesty, which is based on an illogical basis to cancel it. Wala silang nahanap na corruption. Yeah, yan They nga. had all the powers of government. You can't tell me si Aguirre, si Calida, lahat ng mga ni Duterte, si Martires, walang nahanap kay Trillanes. Malinis. Oo, kaya nga, in fairness to the guy, talaga namang meron siyang karapatan na magsalita dahil sa'yo wala kang maitapong putik, di ba? And he's really living up to the PMA code. Puti yung shirt niya. Kaya paulit-ulit. Wala kang mabatong putik. Paulit-ulit, sabi ni Senator Hindi siya team Bongo. itim, Hindi siya team itim. Yung sinuot daw niya last year, ayun din ang sinuot niya this year. Ako, sana marami pa tayo mga topic, pero I will ask our guest, our special guest na kailangan natin marinig, maimbitahan sometimes more, di ba? Ano ang poke natin? Sa poke na tayo section, ano ang political quickies nyo sa darating na next few days? Ako, tingin ko yung pag-host natin Sa ASEAN. Yes. Magaganap yan. Ito, kumbaga, Hindi ba maapektuhan itong corruption na to? baton. Mga corruption scandal na to, di maapektuhan Ay, yan? hindi. Kasi sabi nga natin, kung walang ginagawa ang Pangulo para ito paimbestigan, yun dapat, dati pa to yung dating administrasyon, di naman nagpaimbestiga ng ganito, bakit hindi nagkaroon ng ganitong ingay? Ngayon, ang Pangulong Marcos nagpapaimbestiga, saka umiingay. Tulungan na lang natin yung Pangulo natin para maipanagot ang dapat managot. Huwag naman ituro yung Pangulo na, siya dapat. Siya nga nagpapaimbestiga eh. Kaya nga, bakit sa kanya bumabalik ang Obstructionist. Okay. Alam natin, ganyan talaga So, ang sa trabaho. ASEAN, the next few days, ASEAN Summit Ayan, ang yes. Isa yan. titinang sa ating Yes. mga isipan. Attorney Jess Falcis, ano naman ang iyong nakikita? Well, gusto ko lang mang-intriga. Siyempre, nag-aantay tayo. Sino ang susunod na permanent DOJ Secretary?
One. Oo, Okay? yes. Ang second naman, na sabi ng Tweety Bird ko, yung nawawalang witness, baka magpakita na. At baka magkaroon ng mga issues ng witness tampering or baka bumaliktad. Oh. Hindi ko alam kung sino Sinasabi ko lang baka. Oh, mag-uundas pa tayo, di marami Yan daw pang ang mga... mangyayari next week. Oh, undas week na yon dahil maraming mga... Yung mga ghosts lagi doon magsasaya. Ghost witness, biglang babalik. Ghost witness. Kasi nawawala siya Oh, Monday to Friday Huwag niyo sabihin pag walang balita. Monday to Friday, baka any day. maglalabasan ng mga corruption dyan sa graves, mga cemeteries natin. Yan ang attraction ngayon, the corruption. Anyway, on that note, I would like to thank at Usec Castro na nag-prepare ako sa kanya, di ba? Tapos hindi siya Usec, Marichu. Oo, naging naka-business suit si ma'am. Oo nga po. Nag-prepare pa naman ako. Nagpa-hunting pa ako nito sa Baclaran. Attorney Jess, Baka Falcis. gusto mong batiin, ma'am. Ano yun? Sinong gumawa niyan or ano? Sponsor. Baclaran lang. Baklaran lang. Ito na pinakamalaki sa Baclaran. Anyway, Thank you for having me. native to Alam mo no, native. Yes nga, maganda, Diba? ma'am, eh. Maganda yung ating And si Attorney Falcis, I would like to thank him. And I would like to, sana, pumayag siya maging co-host dito sa atin. Nako. I hope- Delikado. Okay. Delikado sila. Sa Twitter ko sinusundan to, sundan nyo si Jess Paso. Marami siyang Tweety Bird. And so, ito po ang inyong lingkod, si Marichu Villanueva, ang inyong journalist fact-checker, Politiko Talks. Thank you for our guest again. Tandaan natin po na may say ka sa politika dito sa Politiko Talks.